Ngayon, tanong mo, saan ka unang papasok? Dito ba sa ilalim, pag tumulo ba siya, or somewhere here in the middle? We don't know. Remember yesterday, meron tayo yung range na tinitignan, ano? The upper band is around 112, 113,000 and the lower band is around 100,000 to 98,000. Ito pong lower band na to. So ngayon, Bitcoin is trading dun sa upper band pa naman siya. Okay? Nakasabit po siya doon sa... Now we are at around 111. So nandun pa naman tayo. But this rectangular box is now acting as our resistance. Kasi kailangan na natin tagusin yan. Kailangan biyakin na natin at bumalik na tayo dito sa range na to. Okay? Bakit po? Kasi unti-unti na siyang nagpo-form ng bear flag. This is a bear flag. So bear flag is a bearish pattern if it breaks to the downside. Usually, ang target ng flag, yung measured move, pag kinuha mo yan, nilagay mo yan dito. So, yung breakdown, yung iba dito naglalagay. But ako, dito ako naglalagay, tapos pa-slant. So, most likely, pag nag-break po ito, pag nag-break yan, most likely, you're gonna see this. Hindi naman po diretso na isang ganyan, ano? So, pag nag-break yan, ang next possible move will probably be this. Isang mahaba muna, and then probably a small flag again, another flag, consolidation, tapos we're gonna hit this, pwede yung balik, lagpasan ng konti, and then tsaka kaakyat. That's a possibility. So ngayon, you have to plan your trade. Kailangan planuhin. Ano ba, sasakyan ko ba to? Isu-short ko ba to pababa? Or kung meron akong spot, ano ba, ititipi ko na ba muna? Or kung wala naman akong hawak ngayon at nag-i-spot ako, saan ako bibili? Pero obviously, ito pong area na to, sa spot, walang trade area dito sa spot. Nasa resistance eh. Nasa resistance, may bear flag ka, okay, no trade. Ibig sabihin, ganun lang po kasi kasimple. So you have to wait. Ngayon, tanong mo, saan ka unang papasok? Dito ba sa ilalim, pag tumulo ba siya, or somewhere here in the middle? We don't know.